update sa huling pagkakataon ko ay meron po kayong katanungan? Ang pananahin ko pa po kasi dalawang bagay po, no? Isang bagay na hindi ka naintindihan o medyo ibig-balikat lang o hindi pa natin alam. Pero po kami mga ngamanungalan po sa ating pong pagtuturo namin ay kami po ay hinihikayan po namin kayo magtanong. Huwag po kayo magkaroon ng may magtanong sapagkat ang pagtatanong po na isang bahagi po ng tinatawag po natin interaction between preacher and members, no? Yan po ay nagde-develop po ng close relationship. Kaya po kami po ay hinihikayan namin magtanong para po maisiwalat po ninyo yung mga bagay na malabo sa inyong pagdinig, mga bagay na hindi ninyo naiintindihan, mga bagay na kinakailangan po yung higit naman maliwanagan, o mga bagay na inyong narinig sa iba na hindi po ninyo mapatunayan sa inyong sarili. Yes po. Brother, tanong lang po, yun po bang hindi pagsunod dun sa sinasabing, kasi di ba ang flow ng service natin, katahan, Bible study, sermon, tapos yan. Yun, kasi meron na akong pinanggalingan, may pinanggalingan kaming church na yung formal na service after ng Bible study na kung saan yung mga baguhan na mga preacher na iwan po dito, dahil hindi pa sila kaya na totally lahat, hindi lahat kayang magsalita pa sa harap, nagdini-divide po yung group. Let's say, ang group ng kababaihan, group ng kalalakihan, group ng youth. Pero yung mga preacher po, kasabay na nag-grow, sabay-sabay po, base sa kanilang kakayanan. Bago po magkakaroon na ng formal service after 30 minutes, yun ang formal service kasama na yung sermon. Pero ang goal is the same. Kung ano yung lesson for that Sunday, base dun sa kakayanan at kaalaman ng mga members. Para uuwi ko na sabay-sabay na iisa lang yung nakuha nila for that Sunday, lesson na for that Sunday. Actually po, meron po kasing pagkakaiba po between ministers and members pagdating po sa gawain ng iglesia ng ating Panginoon. So yun po mga naging kaugalian na po ng tinatawag na mga nagsipag-aral po ng theology, mga nagpakadulubhasa, nag-apat ng 4 na taon. So nagbigay kung tawagin po natin sila is theological intellectual. So sila po ay gumawa po ng tinatawag na division between members and yung tinatawag na mga ministers po. No? They develop some concept na kung saan itong bagay nito ay para lang sa mga preacher, mga ministro, hindi dapat malaman. At yan po ay na-acquire po natin ngayon. No? Sa akin po, sapagkat ako po ay matagal na doon, meron po akong kakayanan magturo. Ako po ay isang naging instructor po ng isang aviation. Mawak din po ako ng project. Mawak ako ng maraming tao. At meron po tayong development. At alam ko po yung sequence ng tinatawag na development. Ang isang bagay na hindi alam ay madaling matututunan kung ito ay ibibigyan ng puwang. Ito ay ibibigyan ng puwang po natin. Pero kapag hindi po ito binigyan ng puwang, hindi po magkakaroon ng karunungan. So yun po sinasabi nyo, yan po ay tinatawag na strategy po. Na tinatawag na isa ay malaki. Gawin dito yan, kung mas malaki po ang tinatawag na gawain. Kung ano ba masyado marami. Member, magkakaroon po ng tinatawag na segregation para po magkaroon po ng tinatawag na yung tinatawag na level of capacity of learning. So pinaghihiwalay po. No? Pero, halimbawa na lang po natin sa isang klase po, kagaya po halimbawa sa isang klase po, meron po mga fast learner at meron po mga slow learners. No? Alam po natin yan. Hindi po pwede sa isang klase po, hindi po sila pwede isipin. Ang mag-a-adjust po yun, teacher. Coaching, personal coaching, tungkol sa mga slow learner. So, iba ang approach ng kanyang teaching. Although, pagdating po ng teaching, meron po siya isa po yung method,
Pero pagdating po dun sa coaching, doon po nagbabago. Maaaring bigyan natin ng panibagong ibang assignment yung mga slow learner, iba naman yung sa so depende po din sa approach. Yun po ay nasa strategy po ng isang. Pero pagdating po din sa learning, pagdating po sa paggamit po ng Biblia, no, wala pong separation between preachers and teachers. We are using the same Bible. And everybody has, ang bawat siya po ay nararapat makaalam kung ano ang behind nito. Para po, kasi po, iba po yung surface reading. No? Pag sinabi po natin surface reading, parang tinitingnan natin yung ibabaw ng dagat, ito pala yung ginagawa. Pero hindi natin nalalaman yung kung ano yung nasa ilalim. Yun po yung tinatawag na personal study. Ano? At yan po ay ginagawin ng preacher, ang mga membro. So ang problema lang po, kung mismo po yung preacher, hindi alam po sa paano siya magagay sa isang bagay na hindi niya alam. At yun po isang bagay na ating tinalakay nung nakaapat na buwan. At yun po ay natitiyak po natin na hindi naging mahirap po sa ating kaisipan sapagkat wala natin marinig. Pero hindi ko po nilalais na ito'y matutunan natin agad-agad para mag-isang buhusay, diyan ka. Alam mo yun ito. At least meron pong bahid na naiwan sa ating isip. At yung bahid na yun ay maaari pong lumago kung nais at mag-iinteresa na po natin. At yun ay isang bagay na maganda sapagkat yun po ang ating pong mga tinatawag na destroyer o yung tinatawag na kaaway ng Biblia. Hindi na po nila tinatalakay ang doktrina ng Biblia. Wala na po sila sa doktrina. Ang sinisira na po nila yung foundation ng doktrina natin. Ano ang foundation ng doktrina natin? Yung ating mga manuscript. Yun ang pagkakas sinisira. Yung mga manuscript. Kaya nga kung halimbawa ang engagement po natin, kaya nga kung maganda magkakaroon tayo, at least makarinig ba tayo ng ganong klaseng turo at aral, at least alam na natin ito. Alam na natin yan, ito lang yan. Ito lang yan. Pero hindi po madali po sila naihiwalay sa pananampalataya at nagkakilala sa Biblia. The Bible is our tools, so we should know paano natin gamitin ang tama ang may tanong sa katanungan mo po. Wala na pong pagtatanong, kung wala na pong pagtatanong, hindi na po, Sister Daisy. Maraming salamat sa inyong katanungan at pagliliwanag. At talinawa po tayo kay magsumilago sa kaalaman ng Diyos at tayo huwag lamang umasa sa ating mga ngaral. Tayo po ay naglagbag sa isip ng Biblia sa ating mga sarili. Masakit po para po sa atin kapag sinabi ang manaliksik tayo ng Biblia sa ating mga sarili. Masakit po yun. Sapagat most of the time ang ating pong mga nauubos po, hindi po sa Biblia. Ang pagkakaalam po kasi natin, mag-araw na linggo, sumamba ako, cover na yung buong isang linggo. Hindi po yun ang tinutukoy ng 10:25. Ang tinutukoy ng 10:25 is our fellowship, is our gathering in Christ every day, 24/7 in God and in Christ outside the walls of the temple. Lamang po at maraming salamat. Magandang ako po sa inyo. And God bless to all of us. Thank you.